Sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, not looking at the picture, but by hearing. And hearing by the word of God. Now you are hearing. You are now listening. You are now listening to me. But I am not telling you about myself. I am not telling you about this church. I am not telling you about religion. I am telling you about Jesus Christ na maaaring magbago ng buhay natin. Ngayon, after all of that, makikita nyo na yung Samaritan woman nagbagong buhay niya. Because she received Jesus Christ into her life. Tinanggap niya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Mariliyon siya. Sinabi niya sa Panginoong Jesucristo, dito kami sumasamba sa bundok na yan. Mariliyon siya eh. But at this very moment, tinanggap niya ang sinasabi ng Panginoon. Ganon din po sa inyo. You have a religion. But I am asking you to please receive Jesus Christ in your life. That will change you. Ang sabi po dito sa John 4, verse number 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life. Let's pray. Every head be bowed and every eye be closed. Heavenly Father, we come before your throne of grace today, thanking you so much, Lord, for bringing us together, not only in this place, but in every place in which you have given us the opportunity to minister to. And dear God, I pray for your word today. I pray for your servant, that you would just anoint my lips, Lord, that what I'm going to say right now will be through your Holy Spirit, that the Holy Spirit, God, will give understanding to our guests, to our visitors, that the internet, Lord, will work good. And thank you, Father God, so much for everything that you've done. For this we pray in Jesus' name and for his sake alone. Amen and amen. You may be seated, please. Maupo na po tayo. Well, let me tell you first the story of the woman. You know, when you, in literature, when you read a story, you first of all look into the setting of the story. Di ba? And then you look at the people that are in the story. And then you look at the very purpose of the story itself. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang napakagandang istoryang ito. And this is the beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ. He was starting in his own personal earthly ministry when he was on earth. And the story goes that he went to Samaria. Now, I think that many years back, I preached to you on a difference between the Jews and the Samaritans. That you would notice here in John chapter 4, that the Lord Jesus Christ had to leave Judea, going through Galilee, and he must needs go through Samaria.
Dadaan lang po siya doon sa Samaria upang pumunta ng Galilee. Yan po ang journey ng ating Panginoon. Pero, ang sabi po dito, He must needs go to Samaria. Sa wikang Tagalog, kung inyong babasahin sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin niyan, kinakailangan siyang dumaan doon sa Samaria. Oo. Ang Panginoon po natin ay palagi may purpose sa kanyang pinupuntahan. Hindi tulad po natin, tayo ay pupunta sa anuman lugar, we don't actually have any purpose at all. Ang Panginoon po meron. And the very purpose of His going anywhere that He would like to go is more of a spiritual purpose. Isang layunin na spiritual, kinakailangan niyang dumaan. He must needs go to Samaria. And then we find that in Sychar, siya po ay naupo doon sa isang balon. Oo. Itong balon na ito ay napakatagal na. Oo. Ang tawag po dyan sa balon na yan is Jacob's Well. Ang ibig sabihin po niyan, si Jacob mismo ang naghukay ng balon na yan. And that was already what? From the time of Jacob to the time of the Lord Jesus Christ would be more than about 2,000 years. Kita nyo pero yung balon, nagbibigay pa ng tubig. Di ba? Bibigay pa ho ng tubig. Mamaya, malalaman po ninyo ang kahalagahan ng tubig. Sapagkat, sa pagkain, mas mahalaga ang tubig sa pagkain. Alam niyo ba yon? Pwede kang hindi kumain ng 40 araw. Pero hindi ka pwedeng hindi uminom ng tubig ng 3 araw. Oo. Because if you do not drink water in 3 days, you'll be dehydrated. Oo. But food, you can dispense without food for many, many days. And you can do that. But not water. So, siya po'y naupo doon, in verse number 6, now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied, napagod po siya. Why was Jesus tired? Well, because He was a man. Di ba? Siya po'y tao. Oo. Ang tao po napapagod yan. Oo. So siya po ay doon naupo sa well na yan. And the Bible says, it was about the 6th hour. Ngayon, kung ating titingnan sa ating oras ngayong 6 hour na yan, that would be around 3 o'clock in the afternoon. Or 12 in the afternoon. Kaya po, matindi ang sikat ng araw. Kaya po siya ay napagod. Ngayon, habang siya po ay nakaupo dyan, and I would like you to know that when the Lord Jesus Christ sat on the well, He did not sit to drink water. He did not sit because He was just tired. He sat because He was waiting for someone to come. He sat because He was waiting for someone to come. Now, do you know why you're here? You're here because the Lord brought you here. Hindi po ako. Maaaring ginamit yung mga members namin. Pumunta kayo dito. Pero in reality, kung naniniwala kayo that God is sovereign, di ba? And that God knows everything. You are here right now not because our members invited you to come. You're here right now because the Lord brought you here. All right? So I would like you to listen very well to what the Word of God will tell us. So in verse number 7, makikita nyo nakalagay, there cometh a woman of Samaria to draw water. Hindi na po ibinigay ang pangalan ng woman na yan. But he was actually a Samaritan woman. So makikita nyo rito na mga Hudyo ay galit sa mga Samaritans. Wala po silang tinatawag na pakikipag-ugnay
sa mga Samaritans. In fact, kapag ang Hudyo nag-asawa ng Samaritana, capital punishment po yan. Di ba? Ano po yung capital punishment? Pag ikaw ay nag-asawa ng Samaritana, tapos ka. Ano ho? Ay ngayon, yung ating senador nag-file ng bill na sa plunder, kinakailangan capital punishment. Hindi ho ba? O pag ikaw ay nagnakaw, capital punishment ho yun. Sabi niya, kinakailangan din yung mga pumapatay. Capital punishment din yun. Hindi ho ba? Kaya yung nag-file ng plunder, mamamatay din yun. Bakit? Magfa-file ako ng bill na dapat kasama yung pumapatay ng tao nung war on drugs. Hindi ba? Oo, capital punishment. Pero nung araw, sa mga Hudyo, hindi lang yun. Pati ang pag-aasawa na hindi ayon sa batas ng mga Hudyo ay iba ho yan. Mas mahigpit po nung araw. Alright. So meron pong, ang Samaritana, ang mga Samaritans at mga Hudyo, walang ugnayan yan. Bakit po? Kasi ang mga Samaritans, yan po ay nag-asawa ng hindi Hudyo. Oo. Ibig sabihin, mga mistiso yan. Mga mistiso. Oo. Tayo mga Pilipino, pag mistiso, gustong-gusto natin, di ba? Ang mga Hudyo, pag mistiso ka, ayaw nila yan. Mga Pilipino, mga malaki yan na, matangos ang ilong niya kasi Kastilaloy yan. Kanya, singkit ang mata niyan dahil inchik yan. Oh. Pero ayaw sabihin, kulot ang buhok niyan dahil ita yan. Di ba? Ayaw nyo nung ganun Gusto nyo yung di ba? Yung maganda Alright? Pero yung mga Hudyo, they do not like Samaritans. Oo. They do not like yung mga tinatawag natin mga mistiso. Kaya wala silang ugnayan dyan. Oo. Kaya ang nangyari dyan, yung mga Samaritans, humiwalay sa Hudyo. Instead of living in Jerusalem, instead of living in Israel, they lived in a place called Samaria. Kaya ang tawag sa kanila, Samaritans, because they live in Samaria. Now, if you would notice in history, nung na-divide ang kingdom ng Israel, nagkaroon ng dalawang kingdom after Solomon. Tama ba ako? Mga men, di ba? Oo. Nagkaroon ng tinatawag na the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Ngayon, yung kingdom of Judah, ang capital niya ng Jerusalem. Yung kingdom of Israel, ang capital niyan Samaria. Doon yung mga Samaritans. Mahalaga po na malaman nyo ito. Alright. Then, syempre, andun ang Panginoon, at ang sabi ng Panginoon sa Samaritan woman, give me to drink. Bigyan mo ako ng inumin. Nakita kagad ng Samaritanang ito na itong nagsabi sa kanya na give me to drink ay isang Hudyo. Di ba? Kaya in verse number 9, ang sabi, then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Yun ang sabi ng Samaritan woman. Bakit ikaw, hingi ka ng tubig sa akin, samantalang wala namang ugnayan ng mga Hudyo sa Samaritan? Isinusuka kami ng mga Hudyo. Hindi ka dapat narito. Pero alam niyo po ba na ang sagot po ng Panginoon sa kanya ay iba? In verse number 10, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, if thou knewest the gift of God, who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Now, if I have to title this message today, I would title it to be this:
The Samaritan woman won by Christ to Christ. All right? The Samaritan woman won by Christ to Christ. O kayo mga pathfinders diyan, 'di ba? We ought to get the example of Christ. It was Christ himself who won the woman to himself. Tama ba ako? It was Christ himself ang nakipag-usap doon sa babaeng Samaritana. Kaya nga, kinakausap din namin kayo. Bakit? Ginawa ng Panginoon yan eh. Di ba? Ginawa ng Panginoon yan. Sa aking araw-araw na gawain, kahit nasa Kongreso, kinakausap ko ang aking mga kapwa congressman. Na, lalo na yung mga kontraktor, nako, terrible. Grabe yung pagnanakaw ng mga yan. Kinakailangan kausapin yan para magbago ang kanilang buhay. Hindi ba? Oo. Hindi yung magbago na hindi magnakaw na maliit kundi malaki na. Magbago mga buhay nila dahil kawawa naman ang mga Pilipino. Am I right? Kaya, alam nyo, ang tanging solusyon sa ating bayan para mawala ang kaguluhan at korupsyon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ho relihiyon. Mamaya makikita nyo. Hindi ho relihiyon. Kundi ang salita ng ating Panginoon. Nakatayo ako dito, hindi lang bilang pastor at bilang congressman ng Pilipinas. Alright? Siguro naman, nakakahiya kung ako ay magsasalita ng salita ng Diyos, magnanakaw ako. Tama ho ba? Oo. Bantayan niyo Mege, sapagkat magpapatuloy po ang investigasyon niyan. So ito, ang sabi ng Panginoon sa Samaritan woman, kung alam mo lang ang regalo, ang gift ng Panginoon. Na ang sabi niya, hindi lamang na humingi ako sa iyo ng tubig, kung tatanungin mo ako at ikaw ay magsasabi sa akin, kailangan ko ang tubig na ibibigay mo. God will give you living water. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, nakikita po ninyo, akala po nung babae, the woman thought that the water that Christ was telling her was the water in the well. But no, Jesus Christ was telling her about himself. He is that living water. Siya po ang living water. Kaya nakalagay po sa verse number 13, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water, ito pong water in the well na ito, you will thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him, shall what? Shall never thirst. Shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Kung kailangan po ng katawan natin ang tubig, mas kailangan ng ating spiritual na buhay ang buhay na tubig. At ang buhay na tubig na yan, that living water, is in the Lord Jesus Christ. Hindi po sa relihiyon. Hindi po sa atin galing. Kundi yan ay galing sa ating Panginoon. In the Lord Jesus Christ. O ngayon, ang sabi po ng babae, kwento ko lang sa inyo, Sir, you give me this water that I thirst not. Akala pa rin niya yung physical water. Kaya sinabi niya, neither come here to grow. Di ba? But the Lord was already telling her of what? Of a spiritual water. And that He Himself, not anymore the physical water,
that the woman was telling about. Ngayon, bago ibigay ng Panginoon yan, ito, ibang klaseng babae po ito. Bago ibigay ng Panginoon yan, o sige, ganito, tawagin mo muna yung asawa mo. Go call thy husband and come hither. Ito ay test. Test po sa kanya eh. Test sa kanya kung siya ay magsasabi na totoo. Number 1. Number 2, ito po ay test din sa kanya kung maniniwala siya na yung kausap niya, alam ang buhay niya. Hello? Ito ho, alam ng Panginoon ang buhay nating lahat. Wala tayong maitatago sa Kanya. O kayong mga may asawa dyan, ha? Maaari kayong magtago sa mga asawa nyo. Tama ho ba ako? At alam ko, kayong mga lalaking asawa, marami kayong tinatago sa mga asawa nyo. Di ba? Maaari mga anak natin, our own children, can keep a secret from their own parents. But you cannot keep a secret from God. Di ba? The Lord knows everything you are. The Lord knows everything you do. From the time you are born until the time you die. Kaya dalawang test po ito eh. Ang unang test, kung magsasabi ng totoo yung babae. Ang pangalawang test, upang malaman ng babae, kung maniniwala siya na itong taong itong kausap mo ngayon, hindi lang basta tao ito. Di ba? Son of God ito. At alam ko ang buhay mo. Ngayon, anong sabi ng babae sa kanya? Sir, verse number 17, I have no husband. Hindi na sinungaling na, di ba? Oo. Ang sabi ngayon ng Panginoon sa kanya, ang galing mo. Thou hast well said. Sa wikang Tagalog, ang galing mo. Di ba? Ang galing mo. Nako, terrible. Oo. Ang galing magsinungaling ng Pilipino. Correct? Mula sa Pangulo ng Pilipinas, hanggang sa barangay, hanggang sa mga pulis, Colonel. Ang galing magsinungaling. Bago po ngayon na ang termino ng sinungaling. Bago na ngayon ang termino. Ang tao po ngayon sinungaling, diskaya. Sa kawawaw. Galing, di ba? Ang sabi ng babae, I do not have any husband. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, thou was well said. Ang galing mo. Ang sabi, ang galing mo. Nasanayan mo sa akin, I have no husband. Anong sabi sa verse number 18? Sabi ng Panginoon sa kanya, thou hast had 5 husbands. Sabi kang Tagalog, nakalima ka na. Nakalima ka na. O kayo dyan, pangilan na ba? Isa pa lang. Nakalima ka na. Ang galing ng babaeng to eh. Biro mo nakalima na. Robra, Okay. At ang sabi ng Panginoon, nakalima ka na. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Iti pang-anim na. Di ba? Ayan. Ngayon lang na itong kwentong to, di ba? Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia eh. Magbasa kayo para malaman nyo. Amen ba? Ayan. Alright? Now, ano po ang sabi rito? Verse number 19. Wala na nagawa yung babae. Ang sabi niya, Sir, mukhang kayo po'y propeta. I perceive that you're a prophet. Sa wikang Tagalog, mukhang kayo ay propeta. Okay. Alam nyo ang buhay ko eh. Ngayon, ang sabi po sa kanya ng ating Panginoon, ang sabi ng mga babae sa kanya, alam mo, Panginoon, kami po ay sumasamba dyan sa bundok na yan eh. Sa bundok ng Samaria. Oo.
Yung mga Hudyo naman, sa Jerusalem, sumasamba. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa isang lugar, kundi matutunan yung tunay na sumamba sa tunay na Diyos. Oo. Tunay na sumamba sa tunay na Diyos. Oo. Okay? In verse number 22, ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Now, ano yung mga ibig sabihin ng verse 22 na ito? Religion makes one ignorant. Alam niyo ba yon? Ang relihiyon po, ginagawang ignorante ang tao. Gusto niyo bang ipaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin nun? For example, bakit ka nagsasign of the cross? Hindi mo nga alam eh. Hello? Tama? Ang sabi ng isa, alam no, nagsasign of the cross ako para matanggal ang mga demonyo. Sabi ko sa kanya, ilang beses ka nagsasign of the cross sa loob ng simbahan mo? Anday palang demonyo sa loob. Pangalawa, bakit Kristiyano ka? Bakit tinatawag mo ang sarili mong Kristiyano? Alam mo ba kung bakit? Di ba? Oo. Okay. Ano ang sagot niyan palagi? Kasi ang magulang ko Kristiyano. Correct? Kasi ay doon ako namulat sa relihiyon. Pero in reality, that is not actually the answer. Oo. Nais kong sabihin sa inyo, the word Christian is mentioned twice in the Bible. Twice lang sa Biblia. Hindi po yan na-mention ng relihiyon. Sa Biblia po na-mention yan. And the word Christian was mentioned not by the apostles of Christ, but by the enemies of Christ. Parang ito ay mockery sa pagtawag. Mga Kristiyano yan eh. Mockery yan. Di ba? Kaya nakikita nyo, religion makes one ignorant. Ito pa. Pangatlo. Alright. Sabihin mo sa akin, Kristiyano ka. Di ba? Alam mo ba ang kwentong ito? Hindi. Correct. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible eh. You call yourself a Christian. You do not read the Bible. And what kind of a Christian is that? Am I right? Ayan. Pang-apat. Pag namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Kristiyano ka, di ba? Pero hindi mo alam. Kaya sinasabi ko sa inyo, religion makes one ignorant. Kaya ngayon, hindi namin sinasabi sa inyong relihiyon. Walang kwentang relihiyon eh. Hindi naman binabago ng relihiyon ng tao eh. Di ba? Yung mga politiko, nagsisimba araw-araw. Hindi naman nagbabago buhay eh. Alright. Religion does not change lives. There's only one that can change your life, that changed my life. It is who? Jesus Christ. It is the person that can change your life. And that person is the Lord Jesus Christ. Now, ito pa, binabanggit mo araw-araw si Kristo. Pero ang tanong ganito, kilala mo ba ang Panginoong Jesucristo? Panglima, paano ang pagkakilala mo sa Kanya? Tama? Kilala mo ba siya? Paano ang pagkilala mo sa Kanya? Alam mo kung bakit? Ito nga sabihin ko sa inyo. Itong salita ng Diyos ang magsasabi sa atin kung sino ang Panginoong Jesucristo. Tama? Hindi mo na binabasa ito. Paano mo makikilala ang Panginoong Jesucristo? Ang nagsabi lang sa iyo, yung relihiyon. Ang nagsabi lang sa iyo, ang pare. Ang nagsabi lang sa iyo, ang brother. Pero dito, nakais kong malaman nyo na ipinapaliwanag po sa inyong mabuti galing sa salita ng Diyos.
kung sino ang Panginoong Hesukristo. Alright? Oo, ayan. Tingnan niyo maigi, ha? Oo. Now, ang sabi dito, sa verse number 24, ang sabi niya sa babae, God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Hindi ako nasabi niya na, Panginoon na, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alright. Ngayon, kung relihiyosong tao ka, sumasamba ka kay Kristo, hindi yung Kristo ng Biblia, kundi yung Kristong imahin. Tama mali? Katunayan, kung sumasamba ka kay Black Nazarene, kinukuha mo pa yung panyo mo pinupunasan mo pa Akala mo, yun ang tunay na pagsamba Tama? Oo. Ilang milyon ang sumasama. Ito, hindi po ako nanloloko dito, ha? Totoo lang to. Totoo lang. Ilang milyon ang sumasama sa posisyon ng Black Nazarene. Ha? At ang sinasabi niya, nagtetestimony yan, dahilan kay Black Nazarene, gumaling ako. Paano yung mga tao na namatay dahilan sa pumila? Ang tawag doon? Ha? Stampede. Oo. Stampede, di ba? Oo. Di sabihin ng buhay, dahilan sa Black Nazarene, namatay ito. Stampede Oo. Ang sabi ng isa, dahilan sa Black Nazarene, ako ay yumaman. Wala kayong makikitang bilyonaryo na sumasama sa posisyon ng Black Nazarene. Tama mali? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, kung sumasama si Lucio Tandon sa posisyon, kung sumasama si Manny Villar sa posisyon, di ba? Oo. Bakit mga bilyonaryo yan? See? Mali ang turo ng relihiyon. Kaya sana, ang sabi ko sa inyo, dito na lang kayo sa Biblia. Ito ang nagtuturo ng tama. You cannot define or picture the Lord Jesus Christ by means of an image. Tama? By means of a picture. You can only define Jesus Christ and picture Him by means of the Word of God. This Bible tells us who Jesus Christ is. Amen po ba? Maaaring ito, masyadong mahigpit yung sinasabi ko. Baka mamaya, sabihin nyo, sampal sa akin ito. Hindi po, totoo ito Totoo po ito. Hindi akin to, hindi ko opinion to Totoo ito Ito po ang Biblia, totoo. Kaya nga sabi sa Biblia, kung nais nyo malaman ng pananampalataya, you go to the Word of God because it is the Word of God that tells you what faith really is. Di ba? Yan ang nakalagay sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, not looking at the picture, but by hearing. And hearing by the what? By the Word of God. Now you are hearing. You are now listening. You are now listening to me. But I am not telling you about myself. I am not telling you about this church. I am not telling you about religion. I am telling you about Jesus Christ. Na maaaring magbago ng buhay natin. Ayan. Ngayon, after all of that, makikita nyo na yung Samaritan woman nagbagong buhay niya. Why? Because she received Jesus Christ into her life. Tinanggap niya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Alright? Oo. Mariliyon siya. Sinabi niya sa atin, di ba? Sinabi niya sa Panginoong Jesucristo,
Dito kami sumasamba sa bundok na yan. May reliyon siya eh. But at this very moment, tinanggap niya ang sinasabi ng Panginoon. Ganon din po sa inyo. You have a religion. But I am asking you to please receive Jesus Christ in your life. That will change you. Ano po nangyari dito? You would find out that the woman, verse 25, the woman said unto him, I know the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Ang sabi nung woman, alam ko na darating ang tagapagligtas balang araw. At kapag dumating siya, sasabihin niya sa amin ang lahat ng bagay. O hindi rin po yan ang sabi ng mga Pilipino, di ba? Alam ko si Kristo ang tagapagligtas. Pero ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. Verse 26, Jesus saith unto her, I that speak unto thee am He. Ganda ano po? I that speak unto thee am He. Hinihintay mo ang Messiah, hinihintay mo ang tagapagligtas, eto na, nandito na, ako ang tinutukoy na Messiah. Ngayon, naniwala po siya? Yes. Tinanggap ba niya? Yes. How? How do we know at tinanggap niya? Dito po sa verse number 29 and verse number 28, ang sabi ng Bible, she left her water pot and went into the city. O ito, nag-soul winning na siya. Kaya kayong mga nakakilala sa Panginoon, pag hindi kayo soul winner, hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo. Why? Sapagkat ang nakakilala sa Panginoon, sasabihin niya sa iba, ang Panginoong Jesucristo. Hello? Naunawaan niyo ba ako? Tingnan niyo, katatanggap lang niya sa ating Panginoon. He just received the Lord. She left her water pot. She went to the city. At ano sabi niya doon sa mga tao sa siyudad in verse 29? Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Kita niyo? Di ba? Kapag nakatanggap ka ng isang magandang balita, hindi ba ang sarap sabihin sa iba? Tama ba ako? Nakatanggap ka ng magandang balita eh. Tinanggap ko po ang magandang balita ng kaligtasan nung bata pa ako. Mula nung ako'y bata pa, hanggang ngayon, hindi ako nagsasawa na sabihin sa lahat ng tao ang magandang balitang ito. Bakit po? Sapagkat nais ko ring maranasan nyo ang aking tagapagligtas na aking tinanggap, na nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin niyan? Ayaw ko ho na pumunta kayo sa impyerno dahilan sa akala nyo okay na kayo. Tama ba? Nais ko na katulad ko, madala ko rin kayo sa langit. Hindi ho ba magandang panuntunan yon? Am I right? Oh, I do not want you to go to hell. I do not want you to suffer in hell. I also want you to know that because I knew the Lord in my own heart and life, that He gave me everlasting life, and I also would like you to know that you can have everlasting life if you will come to Jesus Christ and receive Him today. Oh. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng Panginoon nang sinabi niya, whosoever drinketh of this water shall never thirst. If today you will open your heart to Jesus Christ, you will not anymore thirst of the Word of God. You are going to have Him. And then it says, but the water that I shall give him shall be in him a well of water, is springing up into what? Into what? Everlasting life.
Are you sure of having everlasting life today? Your answer is no, I'm not sure. Di ba? I am telling it to you right now. Ang sabi po ng Samaritan woman, oo, hinihintay nga namin ang tagapagligtas eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, eto na ako na eh. Amen ba? Dumating na eh. Ano nakalagay sa Romans chapter 6 verse number 23? For the wages of sin is death. Yan muna ang pag-usapan natin. Yan muna ang wages of sin is death. Alam niyo ba kung ba't ka mamamatay? Alam niyo kung bakit? Hindi sapagkat nalagutan ka ng hininga. Di ba? Hindi sapagkat nakasakit ka. Hindi sapagkat na-aksidente ka. Kundi yan ang kabayaran ng kasalanan. If you believe that you will die someday, you have to believe you're a sinner. Tama? Ang tanong ganito, tinatanggap mo ba na makasalanan ka? Ha? Pag hindi mo tinanggap na makasalanan ka, matatakot akong lapitan ka. Oo, baka masunog ako, hindi ka makasalanan eh. Di ba? Oo. Pero alam mo, pag sasabihin mo sa akin, hindi ako makasalanan. Anong sagot ko sa'yo? Mamamatay ka din. Tama mali? Mamamatay ka din. Totoo ba sinasabi ko? Ha? Oo. You might not live longer than I live. You might be young. You might be old. But you will die. Ha? Even if death is certain, what is not certain is when. Tama? Oo. Ang kamatayan po, sigurado yan. Ang hindi sigurado, kung kailan. Hello? At, ewan ko pero wala pa akong nakitang taong naghahanda sa kamatayan niya. Although ang iba sa inyo siguro may St. Peter na kayo, di ba? Di ba? Masyadong ngayon popular ang St. Peter eh. Oo. May St. Peter ka na. Meron ka ng Heritage. Meron ka ng North Cemetery. Bakit? Kasi alam mo eh. Alam mo eh. Pero hindi mo alam kung bakit. Yan, sinasabi ng salita ng Diyos sa atin sa Romans 6. Bakit? Why is it that you will die? Because you are a sinner. I am a sinner. Can you say that? I will die because I am a sinner. Can you say that? Come on, let's say it now. I will die because I am a sinner. Mamatay ako dahilan sa ako ay makasalanan. Alright. Pero, tinyon na sinabi ng Panginoon dito, dahilan sa pag-ibig niya sa atin, But the gift of God is what? Eternal life. Through whom? Through the Roman Catholic Church? Through the Baptist Church? Through whom? Through the Lord Jesus Christ. The gift of God is eternal life. And this is what will prepare you when death comes. Hindi ba? Na hindi ka na matatakot na mamatay. O matatakot ka kung paano. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, pag tinutungan ka ng baril sa ulo, makakabahan ka, di ba? Pero kung ikaw ay nakakatiyak na meron kang eternal life, alam mo, hindi ka natatakot na, patayin mo ako, pero alam ko, nasa langit ang punta ko. Amen ba? Sapagkat nasa akin ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya ngayon, I'm encouraging you like what the Lord Jesus Christ told the woman. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang tagapagligtas.
Ang sabi ng Panginoon sa kanya, if you drink of this water, you shall never thirst again. Because this water will be a well of water is springing up into everlasting life. The question is this: do you want everlasting life? Then you should open your heart to Jesus Christ. Repenting of all of your wrong belief. Mali pala yung paniniwala ko eh. Mali yung pinanggalingan ko. Mali yung tinuro sa akin. Tanggapin natin yan. Makasalanan ako. And I want to come to Jesus Christ. And I want to open my heart to Him. And I want to receive Him today as my Lord and my personal Savior. I encourage you to do that today. Amen po ba? Tumayo tayo lahat. I'm going to pray. I'm going to pray for you. After I pray, we are going to sing an invitation song for you. Isang awiting magi-invite sa inyo na lumapit. Alright? Hindi kita pipiliting lumapit. Walang pipilit sa inyong lumapit. Naunawa nyo? Ang kailanman si Kristo Jesus hindi namilit sa tao na lumapit. Ang relihiyon namimilit. Si Kristo hindi. Di ba? Oh, hindi ka lumapit dito, wala pong mababawas sa akin. Ikaw, malaki ang nabawas sa iyo. Hindi mo makikilala ang Panginoon sa buhay mo. Amen ba? Nasa inyo yan eh. Oh, pero ako, ano ang duty ko bilang isang anak ng Diyos? Ang duty ko ay imbitahan ka na lumapit sa ating Panginoon ngayon. Kung nakita mo na maganda ang mensaheng ito, lalapit ka. Pero kung tinatanganan mo yung relihiyon, alam niyo ba, yung tumatangan ka sa isang poste habang bumabagyo, akala mo yung posting niya matibay, tinatanganan mo, nadala ka ng bagyo. Hindi ba? Oo. Pag mo nang tanganan yung relihiyon mo, ngayon din, tanggapin mo na ang Panginoon sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin niyan. Alright. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Heavenly Father, we come before your throne of grace. Lord, we ask that you would bless the invitation today. We ask that you would continue to speak to everyone's heart, Lord. Let them realize their own destiny, and may they come to Jesus Christ and accept Him to be their Lord and personal Savior. In Christ's name we pray. Amen.